Good morning po sa inyo lahat. Purihin natin ang Panginoon muli. Sige po. Binabati ko po ang mga kapatid sa buong Kapuluan. Yung mga kapatid na senior citizen, mga kapatid sa Paisawan, mga kamanggagawa ko, mga kapatid na matatagal ng dumadalo, patuloy na nagtsatsaga, at nagsisikap sa kanilang magandang relasyon sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, no? Bago tayo magsimula, nais ko kayong kanyan sa isang maikling panalangin, no? Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng bagong araw at sa pribilehiyong makalapit sa iyong banal na presensya. Salamat sa buhay, sa lakas, at sa pagkakataong muling magsama-sama bilang isang pamilya ng pananampalataya. Panginoong Hesus, pusan mo po ang aming puso at isipan upang malinaw naming marinig ang iyong tinig. Linisin mo nga po ang aming kalooban mula sa anumang alalahanin o pagkabalisa na maaring pumigil sa aming pakikinig ng buong puso. Nais namin itaas ang iyong pangalan at parangalan ka sa lahat ng aming gagawin ngayong umaga. O Banal na Espiritu, ikaw po ang manguna sa aming pagtitipon. Puspusin mo po kami ng iyong kapayapaan, kagalakan at kapangyarihan. Ipagkaloob mo po ang karunungan sa iyong lingkod na tagapagsalita. Lakas sa aming mga manggagawa at bukas na puso sa bawat narito. Nawa ang aming pagkakaisa ay maging mabangong handog na kalugod-lugod sa inyo. Dalangin namin na kami mas lalong mapalapit sa inyo, mas matatag sa pananampalataya at mas handang maglingkod sa aming komunidad. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon po sa ating nakaraang mensahe, no? Mahalaga yung ating mga tinalakay sa nakalipas na mga linggo, no? At natutunan natin na ang paglago sa kaalaman tungkol kay Kristo ay nagsisimula po yan sa pundasyon ng pananampalataya. Ito yung paniniwala, pananampalataya at pagtitiwala, no? At kung daragdagan natin ito ng pagsisikap tungo po sa kahusayan, nahayag po ang pagdagdag ng kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Na daragdagan din ang biyaya ng pagpipigil sa sarili, like mastering our desires and passions. No? Sa ating teksto, sa umagang ito, mapapansin natin na sa pagpipigil sa sarili ay dapat idagdag ang katatagan. Tama po yon. Dapat natin idagdag ang katatagan. No? Sabi po sa 2 Peter chapter 1, verse 6, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili ay katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa King James Version, tinawag po ito bilang patience or pagtitiis o pagtitiyaga sa maraming bahagi ng New King James Version. Sa RSV naman, steadfastness ang ginamit o katatagan, no? Pwede siyang interchangeable, no? Pagtitiis saka pagtitiyaga, no? Ano ang iniisip natin kapag narinig ang mga salitang katatagan? Bilang Kristiyano, no? Paano natin ito naiuugnay sa ating pagpipigil sa sarili? Well, alam niyo, bilang Kristiyano, mahalagang makita at maunawaan natin ang layunin ng mensahe ngayong umaga. Lalo-lalo na po doon sa mga bago, yung mga regular na dumadalo na ngayon, ano ha? Kung tayo po ay nakahanda na makinig, simulan natin ang ating aralin tungkol sa pagtitiis, sa mga pagsubok, kaya ang pamagat ng ating paksa ay bearing up under trials, no? Bearing up under trials. Pero mahalagang maunawaan nating mabuti ang kahulugan ng salitang pagtitiyaga, no? Roman number 1, the definition of perseverance. No?
perseverance, no? Letter A, it comes from the Greek word humopone. Ang pagtitiis po sa ilalim ng mga pagsubok sa Biblia ay binigyang kahulugan hindi lamang para mabuhay tayo, kundi panatilihin ang pananampalataya, ang pag-asa at kagalakan habang nilalakbay natin ang matinding mga kahirapan. Ipinalalagay po ng Biblia na ang mga pagsubok ay hindi po basta-bastang mga kasawian, kundi meron po itong layunin na dalisayin ang ating pagkatao, patatagin sa pagtitiis at ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang salitang hypomone ay literal na nangangahulugang manatiling matiyaga. Yun po yun, manatiling matiyaga. Ayon po kay James Strong, sabi po niya, no, si James Strong, yan po yung isang author ng isang Biblia din, no? It's a cheerful or hopeful endurance. It comes from exhaustive concordance of the Bible, isang pag-asang may pagtitiis. Nagpapahiwatig rin po ito ng pagdurusa o paghihintay bilang bunga ng matibay na pagtitiyaga. Hindi dahil napilitan lamang ang tao. It is, letter B, it is more than just a passive virtue. In passive sense kasi, no, para itong isang barkong nakaangkla sa gitna ng bagyo. Imagine niyo po yung isang barko, no, naka-anchor, no, nakapondo po siya. Kahit inaatake ng malalakas na hangin at malalaking alon, no, nananatili ito nakapirme at di naaano dahil matibay po ang pagkakaangkla. No? Yung baka hindi niyo alam yung angkla, ito po yung nasa una ng barko na inilalaglag during typhoon, no, whatever, no? Matatag po ito, pero meron pong mas may malalim na ibig sabihin ang salita nito. In active sense naman, parang barkong nagpapatuloy sa pagdalayag sa kabila ng malalakas na hangin at bagyo na parang hindi siya natitigatig. Parang baliwala sa kanya. Matibay, no? Tumatakbo pa siya, ha? Matibay. Inaatake siya ng malalakas na hangin at malaking alon, pero nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang destinasyon kahit may malalaking balakid. Hindi po siya naapektuhan. Ang tibay, no? Tibay. Kaya, mahalaga talaga bilang Kristiyano, naiintindihan po natin ang nilalaman ng salitang matiyaga. Higit pa ito sa simpleng pag-uugali na nagsasabing, tiisin mo na lang. No? Ganito ang sinabi ng isang commentator sa eSword. Kilala niyo to, si Adam Clark. No? Paborito ko rin po yan. Marami sila, 8 sila roon eh. So sabi niya, bearing all trials and difficulties with an even mind, enduring in all and persevering through all. Sa wikang Pilipino, sinaling ko, tinatanggap ang lahat ng pagsubok ng may matatag at mapayapang diwa, nananatiling matibay sa bawat hamon at nagpapatuloy ng buong pagtitiyaga. Na-imagine niyo po yung Christian, dapat ganyan siya. No? Ipinakita po ito sa aklat ng Hebreo, sa kabanatang 12, 1 hanggang 2. Sabi po, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Nakita niyo po yun, no? Nakatutok ang mata kay Jesus. Ganon din naman ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3, mula 10 hanggang 11. Ngunit, sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinuraran mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antikya, Ikonyo at Listra. Napakahirap ng dinanas ko.
Ngunit sa lahat ng iyon ay niligtas ako ng Panginoon. No? So makikita natin na ang pagtitiyaga ay hindi lamang pagtitiis o pagtiis sa pagsubok, kundi pagpapatibay sa ilalim ng mga pagsubok. Pagpapatibay sa ilalim ng mga pagsubok. No? Tried and tested na kasi ito ay kailangan ng bawat nagsasabing Kristiyano. No? Let's go to Roman number 2. The demand for perseverance. Para saan ba ito? Kailangan ba natin? Yes, it is, letter A, necessary for mature growth. Kung gusto mo lumago ka, kailangan mo ito. No? Hayaan natin na buuin ng pagtitiyaga ang ating karakter. No? Upang maging malago tayo. Ito po mismo ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 5:4. At sabi niya, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. Nakita niyo? At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. No? Si Apostol Santiago ay may idinugtong sa 1:4. At dapat tayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hindi natin namamalayan, yung palang pagtitiyaga, talaga palang malaking effect nito sa Christian life natin. No? Hindi talaga pwedeng tamad ka, hindi talaga pwedeng yung magpapabaya ka lang, yung parang okay lang. No? Meron talagang effort, may pagtitiyaga talaga. No? Hindi tayo pwedeng nakaupo dyan, nakikinig, tapos parang ibang laman ng isip natin during the preaching, during delivering the message, nangangarap pa tayo sa labas kung saan kayo pupunta mamaya, saan kayo kakain mamaya. Mag-focus tayo. Ang pakikinig ay pagtitiyaga rin. Nagtitiyaga tayong makinig because meron tayong na-attain. At the end of the day, may pakinabang po tayo. No? Kailangan nating mamunga ng pagtitiyaga. Basahin natin talinghaga ni Jesus sa Lucas 8:15. Ano sabi niya? Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga. Tanyo, no? Ang laki ng papel ng pagtitiyaga. Perseverance, no? Antindi nito, no? Letter B, it is necessary to endure trials. Gusto mo malampasan yung mga pagsubok na mabibigat na nararanasan mo? I'm sure marami sa atin ito ang nakakaranas ng mga iba't ibang mga pagsubok. No? Pagsubok sa mag-asawa, pagsubok sa pamilya, sa anak, sa magkapatid. No? Pagsubok sa mga hanap buhay, trabaho, sa paaralan at sa komunidad. Kailangan nating ma-endure ang trials na ito, mga kapatid. Tinutulungan ng pagtitiyaga o pagtitiis ang mga taga-Tesalonika upang makayanan nila ang mga nararanasang pagsubok. At makikita natin ito at mababasa natin ito sa aklat ng 2 Tesalonica 1:4. Ano po sabi ni Apostol Pablo tungkol dito? Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at sa mga kahirapang dinaranas ninyo. Ganyan ang pananaw ni Apostol Pablo sa church na ito, mga taga-Thessalonians. Matatag sila. No? Hindi sila katulad ng church ng Galatia. Matatag sila, itong mga taga-Thessalonians. Sinabi po ni Apostol Pablo na ipinagmamalaki niya ang mga mananampalataya ng mga taga-Thessalonica dahil sa kanilang pagtitiyaga at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at pagsubok. Nag-survive sila no? Kahit na noong time na yun, matindi yung mga pag-uusig, Now, what Paul is really saying is, the endurance is visible and noteworthy. No? Kitang-kita at kapansin-pansin ang kanilang pagtitiyaga. Kitang-kita po ito. No? Intindihin natin mabuti na hindi sila pina-flatter ni Apostle Paul. Tapat mangusap ang apostol. Tinutukoy niya na ang kanilang katatagan ay kapansin-pansin, kaya ibinahagi niya sa ibang mga iglesia na katulad natin ang tungkol dito.
Kaya pati tayo nababasa natin yung nangyari sa Thessalonians, Ang kwento ng mga taga-Thessalonica ay naging isang patotoo dahil sa kanilang pagtitiyaga. No? Number 2, faith is proven in pressure. Alam mo, pagka marami kang problema, kayo, pag nakakaranas tayo ng mga problema, alam mo, diyan mo masusubok yung pananampalataya mo. Diyan mo matitest yung faith mo. May mga madaling bumigay Alam mo, konting problema lang, bigay na kagad. Pero alam, pag matibay ang faith mo, ay nako, kapatid, malayo ang mararating talaga, It is proven in pressure. Ang pananampalataya ay napapatunayan kapag nasa kagigipitan tayo. Ang mga taga-Thessalonica ay hindi lamang nagpahayag ng pananampalataya, kundi ipinakita po nila ito, ipinamumuhay nila ito. Hindi po sila nadaig ng pressure. Tayo ba? Kamusta? Hindi sila nadadaig ng pressure, kaya nabunyag kung ano ang nasa loob nila at kung sino ang church na ito. Number 3, trials are not signs of God's absence. Pagka kayo dumadaan sa mga pagsubok, hindi po absent ang Diyos, mga kapatid. Ang pagsubok ay hindi nangangahulugang wala ang Diyos. Binago po ni Apostol Pablo ang ibig sabihin ng pagdurusa. Sa halip na takasan ang paghihirap at talikuran, ito ay isang paraan upang makita ang kaningningan ng pananampalataya. Meron mga kapatid kasi na may problema, tinutulugan na lang yon. Kaya mo na yan, problema. Pero alam niyo, pag-ising mo, nandun pa rin yan Hindi naman nawawala yung problema, di ba? Kaya nga, mahalaga na ang kasagutan lang kasi sa mga problema ng tao talaga ay yung pong natutunan niya, yung mga aral na tinanggap niya, yung pananampalataya at yung mga pagtitiyaga niya. Yung time na ginagamit niyo sa pagpunta sa church during Wednesday and Friday, it helps a lot. Malaki na ibibigay niyang tulong para sa pananampalataya natin. Pagka humihina na yung baterya mo, alam mo yon, yung church ang nagbibigay ng charge. May charging port ka. And this house of God is your charging port. Naintindihan niyo? Wala kayong ibang pagkukunan ng lakas, mga kapatid. You cannot get it outside, somewhere else. It comes from God. See? Hindi mo pwedeng takasan yung problema kasi araw-araw meron yan Pag na-solve mo ngayon, bukas o mamaya, meron na naman bago. Mama, si Papa, alam mo, diba? Kailangan po namin sa school. Papa, kailangan ka raw pumunta sa school, kakausapin ka ng teacher. Alam mo yun, nag-aalala ka, may pasok ka. Ganun po ang buhay We cannot avoid and escape these kinds of problem, Number 4, the church become an example to others, Ang pagtitiyaga ay nagpapatibay sa mas malawak na katawan ni Kristo, ang iglesia, Alam ninyo, ang katapatan ay nakakahawa. Gayun din ang pagiging matyaga. Pag ang kasama mo matyaga, pati ikaw nahahawa ka, matyaga ka na rin. Alam mo yun? Pag tamad yung kasama mo, tamad ka rin. Lalakad na tayo? Huwag na lang kaya, bukas na lang. Patay ka na ron. Pero pag yung kasama mo, sinabi mo, alis na tayo. Naku, yes, ngayon na, tara. Nakakabigay ng sigla. I'm sure na-experience yun po yung sinasabi ko. Kaya pag ang kasama mo matyaga, magiging matyaga ka. Masipag, magiging masipag ka. Pagka yung mga kapatid medyo bantulot, medyo layuan mo ng konti yan dahil pag hindi mo naakayan, ikaw maaakay niyan. Alam niyo yun? Okay. So, bakit mahalaga ito sa atin bilang mga Kristiyano? Why it is important for the Lord's Temple Church? Una, ang pananampalataya ay lumalago sa ilalim ng mga pagtitiyaga. Lumalago sa ilalim ng mga pagtitiyaga. Tulad ng muscles, Tulad ng muscles, faith strengthens when it is resisted. Ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo na ang mga pagsubok ay hindi po nasasayang.
ito ay nagpapatibay. Sabi mo sa sarili mo, ang mga pagsubok ay hindi nasasayang, ito ay nagpapatibay. Kaya pag may mga pagsubok, okay lang yon. Basta harapin mo, huwag mong takasan, huwag mong tulugan. Mamaya, ma-overcome mo yan at matutuwa ka dahil, wow, victory na naman ako sa araw na ito. Nakita niyo po yun, no? Ha? Ikalawa, nakikita at pinararangalan ng Diyos ang pagtitiyaga. Nalulugod ang Diyos diyan sa mga taong matyaga. Yung hindi nag-give up. Di ba? Hindi sumusuko. You'd been attending the church for 35 years, hindi ka nag-give up, hindi ka sumuko. Ibig sabihin, matyaga ka. Di ba? Matyaga ka. Di ba? Hanggang ngayon ba, pinag-iisipan mo pa yung buhay mo? Hanggang ngayon ba, nag-iisip ka ba kung totoo bang Kristiyano na ako? No? Kahit na hindi napapansin ng iba, ang iyong katapatan, nakikita naman ng Diyos ito eh. Di ba, kung hindi nila makita. No? At kung minsan, tulad ng mga taga-Tesalonica, ang ginagawa mong pagtitiyaga ay nagiging pagpapala sa iba nang hindi mo namamalayan. Biro mo na pagpapala mo pala yung buhay ng mga ibang kapatid. Pero hindi mo alam yan. So, aware ka ba sa mga ginagawa mo sa church? Nakakapaghatid ka ba ng pagpapala sa puso ng mga kapatid? Lalo-lalo na sa mga mahihina at mga bago pa sa pananampalataya. No? Ikatlo, no? Dahil sa pagtitiyaga, ang church po ay naglalayong magbigay ng inspirasyon sa isa't isa. Halimbawa, yung iyong patotoo. Yung mga nakaraang Friday, andun ako sa likod, napibless ako sa patotoo ng mga kapatid. Sabi ko, yan ang patotoo. Natutuwa po ako kasi nakaka-raise ng awareness at saka nagiging namamalaya natin na matindi ang Panginoon, kumikilos siya sa church namin. No? Marinig mo yung mga patotoo na ang gaganda. Nakikita natin yung mga pagpupursige ng kapatid, yung pasasalamat at yung mga namumuno sa care group. Nakikita natin sila na kitang-kita mo, napapalakas ka. No? Yun lang sapat ng patotoo po yun Nakakapagpasigla sa iba sa mga paraan na hindi mo pa nakikita. Yan ang ginagawa ng pagtitiyaga. No? Pansinin niyo yung ating testimony portion. No? Kung magiging sensitive ka lang at pakinggan mo buti, mapagpapala ka Kasi meron naman talagang mga nagpapatotoo dito na talagang totoo, no? Base sa kanilang karanasan at daman-dama mo habang sila ay nagdi-deliver ng kanilang patotoo, yung katotohanan ng kanilang mga salita. Bunga nito na pagpapala ka. Kaya sabi ko sa kapatid, sabi ko, yan ang patotoo. Ino-observe ko po, nakikinig ako sa mga patotoo. May mga patotoo naman kasi hindi po patotoo, kundi kwento. Hindi siya nakakapagpasigla. Sawan-sawa na ako sa kwento Ang gusto ko, patotoo. Kasi sa patotoo, may makikita tayo ang karunungan. Sa patotoo, meron tayong makikitang aral. Sa mga kwento, wala po Nakita niyo po yun? So, ikatlo, yun ang ibig sabihin. Yung pagtsatsaga, ang church po ay naglalayong magbigay ng inspirasyon sa isa't isa. Maging yung buhay ni Job, kung matatandaan nyo, naghatid siya ng inspirasyon. Lalo-lalo sa mga bagong Kristiyano. Nung bago akong Kristiyano, ang sarap basahin yan. Saka, nung iniisip ko, habang binabaybay ko yung aklat, sabi ko, ang hirap ng naranasan ni Job. Parang hindi ko kaya ito. Alam niyo yun? Hindi ba ganun nangyari kay Job? Basahin natin sa Santiago 5:11. Sabi rito, sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi rito, talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. No? Sino po ba si Job? Sabi ko kanina, ang life niya is an inspiration. Who is Job? Job,
trusted God through loss. Si Job ang pangunahing halimbawa ng pagtitiis, mga kapatid. Maging ang di ka nararapat na pagdurusa ay napasa kanya. Balikan ninyo, isang araw nawalan siya ng mga anak. Tapos, naubos ang kanyang kayamanan at nasira ang kanyang kalusugan. Humarap siya sa matinding kalungkutan, sakit ng katawan, at matinding puna mula sa mga malalapit na kaibigan na nag-akusa sa kanya. Biro mo may sakit ka na, sinisisi ka pa ng mga kaibigan mo. Hindi mo ba? Matindi yung naranasan niya. Sa kabila ng kanyang naranasang kasawian, alam niyo, tumanggi si Job na sumpain ang Diyos at sinabi niya, ang Panginoon ang nagbibigay at ang Panginoon ang nag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yun ang sabi niya. So, maaari tayong magtiwala sa karunungan ng Diyos kahit hindi natin nauunawaan ang dahilan ng ating pagdurusa. Bakit? Because it is, letter C, necessary for eternal life. Ang tunay na walang hanggan sa Biblia ay ang mahalagang regalo ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo mula sa kasalukuyan at nagpapatuloy magpakailanman. Alam niyo, yun ang mga hindi minsan naintindihan ng Christian. O, biro mo, attend ka ng attend dito, ang tagal mo na sa church, pero hindi mo pa rin naintindihan. Ano bang ginagawa ng Diyos sa buhay mo? Alam mo ba, pagising mo sa umaga, hindi ka ba nagtataka, pagbukas mo ng rep, may laman? Pagbangon mo, malakas ang katawan mo. Minsan hindi natin naiisip yung mga bagay na akala natin maliliit lamang. No? So, ang sangkatauhan ay pinagbawalan sa puno ng buhay pagkatapos magkasala ng tao. Wala na po hindi na mapasok yun binakura na May nagbabantay na anghel. Kaya, kinakailangan ang pagpapanumbalik ng buhay na walang hanggan upang madaig ang sumpa ng kamatayan. Sino-sino po ang mga naligtas nito? Sino-sino ang mga iniligtas ng pananampalataya? Di ba? Ang magnanakaw na ipinako sa krus ay pinangakuan ng paraiso sa pamamagitan lamang ng kanyang paniniwala kay Jesus. Siya yung isang recipient doon. No? Nagbigay diin na ang buhay na walang hanggan ay isang regalo ng biyaya, hindi natamo sa pamamagitan ng mga gawa. Sino pa? Si Nicodemo, na kailangang ipanganak na muli upang makita ang kaharian ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Sila yung mga nakinabang sa buhay na walang hanggan Sino pa? Ang babaeng Samaritana na inalok ni Jesus ng tubig na buhay. Na nagtatapos sa kasiyasiyang kalikasan ng buhay na walang hanggan. Ilan lang yan? Ipinahayag ni Jesus sina Marta at Lazaro. Sinabi niya kina Marta at Lazaro, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay, ang manalig sa akin ay hindi mamamatay kahit na ang kanilang pisikal na katawan ay mamatay. Sila yung mga nakinabang Kaya nga, dapat tayo maging matigas sa paggawa ng mabuti kung ang layunin natin ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Wala kasi road na easy road for, para sa buhay na walang hanggan. Makipot ang daan. Dinescribe na ng Panginoon yan Hindi. Kaya yung pagtitiyaga, huwag kayong magrereklamo, Pagka may mga problema kayo at nakasimangot ang mukha ninyo sa harap ng salamin, dahil may problema kayong tinitingnan, mga kapatid, look beyond the mirror. Look beyond. Laging may sagot sa tanong. Laging may sagot. Naalala ko tuloy yung aking pamangkin. Ang kulit ng pamangkin ko na yun Bata pa kasi po siya noong time na yun Sabi ba naman sa akin, Uncle pa, Bisaya kasi. Uncle, bakit ang mga tao sa probinsya nagsasara ng bintana? Siyempre, gusto ko pakita sa kanya na alam ko. Siyempre, sinasara ang bintana para hindi mapasok na magnanakaw.
Uso pa noon, unbeliever pa ako. Parang di makapasok ang tikbalang. Di ba? Ang aswang. Sabi kong gano'n. Sabi ko, o ano pa? Hindi po eh. Bakit ano ba tanong mo? Sabi ko, bakit yung mga tao sa probinsya, pagsapit ng gabi, nagsasara ng bintana? Yun nga, baka sila pasukin ng Magdanao. Maraming masamang taong... O ba't ano ba ang sagot mo? Kasi kaya po sila nagsasara ng bintana kasi po nakabukas. Ang sarap patukan, no? Sabi ko, oo nga naman, ano. Kaya naman pala isinara nakabukas di ba? Ang nag-isip, gumamit pa ako ng kung ano-anong mga, para lang masagot Ganyan po yan, Kaya yung mga problema sa buhay talaga, hindi nawawala po yan. Kasama natin araw-araw yan. No? Ang mga tao sa church, ganito may isang tao na sandamakmak ang problema niya. Meron naman isang kapatid na siguro dalawa lang ang problema. No? Meron naman wala, pero mamaya magkakaroon. No? Lahat po ng tao, sangkot dyan sa mga problema yan. No? Problema yung asawa, problema yung anak, problema yung relasyon. No? No? Kaya dapat tayo maging matyaga sa paggawa ng mabuti kung ano ang layunin para tumanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2, verse 7, binigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Yan yung kawalang kamatayan, yan yung buhay na walang hanggan. Dapat tayong magtiyaga at magtiis upang matanggap ang pangako ng Diyos tulad ng pangako doon sa aklat ng Hebreyo sa 10:36. Ano sabi? Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. May ipinangako po ba ang Diyos? Amen. Alam po ba niyo ang pinangako ng Panginoon? Amen. Sino po hindi nakakaalam? Taas ang kamay. No? Ano po pinangako ng Panginoon Diyos? Buhay na walang hanggan. Amen. No? Kung gusto natin lumago at tumanggap nito, bakahin natin ang hirap upang matanggap natin ang pangako. Kailangan natin idagdag ang pagtitiyaga sa ating karakter, sa ating pagkatao. So, paano natin madidevelop ang pagtitiyaga? Paano nga ba? How can we develop itong perseverance na ito? Roman number 3, the development of perseverance. Siyempre, may mga tamang elemento. Kaya puntahan natin, letter A, the right elements. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay po ng lakas sa pagtitiyaga at pag-asa. Dapat natin laging isipin yun. No? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng lakas sa pagtitiyaga at pag-asa. Sabi po sa Romans chapter 15, verse 4, anumang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ang isang matatag na pag-asa ay tumutulong rin na maghintay tayo ng may pagtitiis. Kaya meron talagang, mahirap po talaga. Alam niyo ang hirap po na maghintay ka, yung paghihintay na ito ay bahagi na rin po yan ng pagtitiis natin. Hindi siya madali, no? Nasubukan niyo na ba yung iwanan kayo ng kaibigan niyo, sabi niya, tayo mo ako, babalik agad ako, sandali lang. Isang oras na, wala pa. Yun lang, naghihintay ka lang May problema ka na ron No? Hindi madali maghintay. No? Pero, ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:25, ganito, ngunit kung umaasa tayo na hindi natin nakikita, hinihintay natin yon ng buong tiyaga. Yung eternal life, although ipinangako na ng Diyos ito, no? Ipinangako na ng Diyos, given na po yan no? So lahat po ng mga taong nanalig kay Jesus, mga taong patuloy sa kanilang pananampalataya, ay naghihintay ng may pagtitiyaga. Kahit na gaano katagal yon, basta darating yon, no? Kaya kung maiinip ka, most likely ay hihinto ka na. Katulad ng ginawa ng ibang Kristiyano dati. May mga Christians na dating umaattend na nakikita nyo sa church, di ba? Ngayon po, hindi na natin sila nakikita.
Kasi wala silang pagtitiyaga. No? Nainip. Sabi ng iba, ang tagal dumating ni Jesus. Yung iba naman, hindi nasasagot yung prayer ko. No? Nawalan ng tiyaga, lumayas na. No? Pero doon sa mga naghihintay, meron silang pagtitiyaga. No? Ikatlo, kailangan ng panalangin, tulad ng panalangin ni Apostol Pablo, para sa mga taga-Kolosas. May prayer siya sa Kolosas, sa Colossians 1 verse 11. Ano sabi niya? Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Na-notice niyo ba yan? No? Ang prayer ni Paul ay patatagin yung church ng Colossus, no? Sa tulong ng dakilang kapangyarihan ng Diyos upang matiis nila ng masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Yung prayer po, malaking bahagi sa church natin. Lagi natin sinasabi, let us pray, let us pray, let us pray. No? Ikaapat, maging sa mga kapighatian, malaking naitutulong ito. Ito po sinabi ni Santiago sa chapter 1, verse 3. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kita nyo, kung wala pong mga trials, hindi ka magiging matatag. Pag ang buhay mo lagi masaya, ang sarap ng kinakain mo araw-araw, no? Parang easy lang ang life, no? Mga kapatid, pag dumating po yung habagat na malakas, pag dumating po yung malalaking alon, patay ka na riyan. Wala na. Yung mga taong ganyan eh. Nakita ko na po sa buhay ko, yung personal na buhay, nakita ko na yan. Yung pagka maganda ang buhay nila eh, napakaganda eh. Nung biglang bumagsak, isa-isang nawala yung mga lupa nila, pinagbili, yung mga sasakyan nawala, yung bahay nakasangla sa bangko, wala na. Naubos. Kasi nga, dapat ninyong malaman na napapasat ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kaya yung trials, very precious yan. Kahit na ayaw natin yan, yan ang natuturo sa atin. No? Meron pa sa Roma 5.3, sabi niya, hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Sino po may problema sa church? Uy, wala ha. Answered prayer tayo, Sister Jo. Hallelujah! Walang problema ang church. Totoo. Sino po may problema? Taas nga ang kami na may problema. Pag hindi nakita ng Diyos yan, wala kayong maaasang sagot dyan. Ang dami, no? Totoo yung tinatalakay natin, no? Reality po ito, mga kapatid. Hindi siya kwento lang, no? Alam niyo, mga kapatid, si Kristo po ang ultimong halimbawa ng pagtitiyaga sa pagdurusa para sa mas malaking layunin. Ipinagkanulo ng kaibigan, hinusgahan ng mga maling paratang, pisikal na pinahirapan, sinaktan, pinasan po niya ang bigat ng kasalanan ng sangkatauhan. Pero nagpasakop siya sa kalooban ng Ama, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang mangyari. Tinais niya ang bigat ng krus para sa kagalakang ibinigay sa kanya harapan. Ang pagdurusa po ni Jesus, ang animoy angkla na nagpapakita sa atin kung paano tiisin ang mga paghihirap hanggang sa dumating ang tagumpay. Ganun po yan, no? Sapagkat ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiyaga, ang pagtitiis ay naghahanda sa atin para sa kapighatian. Ayan. Let's go to letter B. The right perspective. Ano po ang dapat natin gawin? Number 1 is, ituon ang mga paningin kay Jesus. Hebreo, Kabanatang 12, 1 hanggang 4. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan
upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Wala pa. Hindi pa tayo maabot doon. Hindi pa tayo maabot doon. No? Tinuturuan ang mga mananampalataya na tumingin sa mga halimbawa ng mga nagtiis sa pamamagitan ng pagtutuo ng kanilang mga mata kay Jesus. Naisip mo ba yon? Minsan pag may problema ka, no? Hindi mo na alam ang gagawin mo kuminsan. Minsan, ang problema, pera. Minsan, relasyon. Minsan, pananampalataya. Diba? Isip pa ng isip ng paraan kung paano. Pero sa sandaling ilagak mo ang mata mo sa Panginoon, antimano, meron na pong kagaangan sa kalooban. No? Bakit? Kasi si Jesus po ang kalakasan ng takbuhing inilagay sa ating harapan. We race, di ba? We race. We look forward. We're looking unto Jesus. Siya yung parang, yan po yung, ang tawag to, yan yung premyo. Oh, yan yung hinaharap natin, yung makakamta natin. No? Alalahanin natin, siya ang nagtiis ng mga pag-uusig upang di tayo madaig at manlupaypay at sumuko. No? Tumitingin din tayo sa mga propeta noong unang panahon. No? Kagaya ng sinasabi ni Santiago sa 5:10 hanggang 11. Ano sabi niya? Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Diyos. Yun ang sinabi ni Santiago. Ang kanilang halimbawa ay dapat na maging inspirasyon na magpapalaki sa atin. Maraming mga biblical character ang pwede nating tingnan, basahin, at marami tayong matutunan sa kanila. Kung iisipin natin ang kanilang matiising pagdurusa, ang ating mga dahilan sa kawalan ng pagtitiis ay magmumukhang walang saysay. Sina Apostol Pablo at Silas ay pinalo, ginulpe, binugbog at itinapon sa loob ng selda sa isang bilangguan na nakatali ang kanilang mga paa. Hindi po madaling yan. Napakahirap po niyan. Naranasan nila ang mga matitinding pagsubok, pisikal na paghihirap, kahihiyan, at isang hindi tiyak na hinaharap. They never gave up. Kita niyo po yun? Ikaw, ilagay ka, itapong ka sa dungeon, igapos ang paa mo, pati kamay mo, may tanikala. Grabe, no? Ano pong ginawa nila sa gitna ng hirap? Nagreklamo ba sila? Umiyak ba sila? Nagplano ba silang magpatiwakal? Wakasan na? Anong gusto na? Tumalon sa LRT? Alam niyo yung mga problema ang magtutulak sa tao para gawin yan. Hindi po. Anong ginawa nila? Umiyak? Hindi po. Noong hating gabi, sila'y matyagang nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos. Dahil nakatuon sila sa Diyos, nagbigay daan ito sa kanila upang makasumpong ng kagalakan na humantong sa isang mahimalang lindol na nagbukas ng mga pintuan ng bilangguan. The power of prayer, singing to the Lord, praise and worship. Alam niyo yung mga awit natin, marami mga tanikalang pinuputol yan sa buhay natin. Ewan ko kung namamalayan ninyo yon. Nakita niyo yung illustration, nakaganon? Tanggal na yung tanikala. Ano sabi? Every chain? Break every chain, break every chain, break every chain. Yan po yun. Yung panalangin, yung pag-awit sa Panginoon, ngayong umaga naghandog tayo ng awit sa Kanya to break every chain in our life. Kita nyo? Mukhang ang ilan sa inyo hindi pa rin kumbinsido, no? Pero yan ang ginawa natin sa umagang ito. Upang malagot ang lahat ng mga tanikala. Nagtatali sa atin sa hirap, sa mga tiisin, yan po ang dahilan. No? Hindi sila umiyak.
Ang pagsamba at panalangin ay makapangyarihang kasangkapan para makayanan natin ang matinding panggigipit at mga pagsubok. Ano po sinabi ng apostol sa Hebreo 11:32 hanggang 38? Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon. Napatay ang mga naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay matapos ang mga ito'y buhaying muli. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Meron namang hinamak at hinagupit at mayroon ding ibinilanggong nakakadena. Ang iba naman ay pinagbabato. Nilagari sa dalawa at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing, ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpapagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan, nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Yan ang dinanas nila. Sobrang hirap. Hindi pa tayo dumarating dyan. Hindi pa tayo dumarating dyan. Eh tayo, pagdating ng bahay, simple-simple. Anong ulam? Ito na naman ako. Magagang yung mga problema natin eh. Ano yan ang ulam dyan? Buksan mo. Eh wala naman laman eh. O di wala. Diba? Ganun po yung problema natin, no? Hindi pa walang lumalabas sa dugo sa katawan natin, no? Sa panahon tulad ngayon, kailangang magtinginan tayo sa isa't isa. Mag-alalayan, magtulungan, magmahalan, no? Huwag kayong mang-iisnab ng kapatid, no? Manatiling matatag, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Sa church kasi, no? Ito, tandaan nyo to. Sa church, iba-iba tayo, no? Iba-iba muka, iba-iba ugali, iba-ibang pinag-aralan, iba. Pero alam nyo, lahat yan ay tinubos ng dugo ni Kristo. Wala tayong... Well, totoo namang may mas malapit sa'yo, di ba? Kasi lagi kayo nagkakaroon ng communication. Yung iba kasi hindi naman kayo nagko-communicate. Kaya parang, hi, hello, parang ganun lang. Di ba? Fist bump lang, ganun lang yun. No? Pero, tutuusin mo, ikaw, tinubos ka ng dugo ni Kristo, sila tinubos din. Pareho lang. Matanda, bata, nakapag-aral, hindi. Di ba? Pareho lang po yan. Huwag nating maliitin yung mga kapatid. No? Pag nakita ninyong pag nakita ninyong may kailangan, lapitan niyo, tanongin niyo kung ano. No? Ganun po, magmahalan, magtulungan. No? Sabi po sa Hebreo 3:12 hanggang 14, mga kapatid, ingatan niyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, ang sabi, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Covered tayo ng love kasi, mga kapatid eh. No? Tayo lang, di lang natin matanggap talaga kumisan yung kapatid. No? May mga kanya-kanya tayong dahilan, pero wala ho tayong magagawa eh. Sa harapan ng Diyos, kailangan tayong magmahalan. Yun nga masamang tao na nakapatay, kailangan batiin mo, kailangan. Meron pa, sa Hebreo 24:25. Ano pa sabi? Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon.
Ang encouragement ng kapatid ay may malaking tulong. Encourage mo yung kapatid. Sa pang-araw-araw ng pangaral at regular ng pagsasama-sama, mas makakayanan natin ang mga pagsubok. Mas matatawid natin ang mga pagsubok. Ang apostol na si Santiago ay nagpapayo na, sabi niya, bilangin itong buong kagalakan kapag napapaharap sa mga pagsubok. No? Ibig sabihin po, pagka may mga trials na dumarating sa buhay natin, count your blessings. Huwag yung trials. Bilangin mo, ano na ba yung mga napagtagumpayan mo? Ano na ba yung mga binigay ng Panginoon sa'yo? Ha? Alam mo, ako nga po, minsan nagkikwenta ako no? Kinikwenta ko po. Sabi ko, ano ba yung mga binigay ng Panginoon sa pamilya ko? No? Hindi sa akin, no? Sa pamilya ko. Binigyan ako ng mga manugang na ngayon mga 100% ng mga anak ko. Hindi manugang ang pagtingin ko sa kanila, anak. Kaya napapagalitan ko rin sila Alam ba niyo? Kasi pag hindi mo anak, hindi mo papagalitan O, di ba? Yung mga anak kong totoo, yung talagang anak namin ni Ruby, napapagalitan ko po sila, napagsasabihan ko sila. May mga asawa sila na ngayon ay anak ko na rin. Pati sila napapagalitan ko. Yun po yung biyaya ng pamilya. No? Pero kami, bagamat may kanya-kanyang tahanan, isang pamilya pa rin kami. No? Pinagpala ako, binigyan ako ng mga manugang na mababait. At magaganda. Wala naman sa kanilang hindi maganda Pag sinabi kong maganda, hindi po yung basta mukha, covered po yung lahat. No? Binigyan ako ng Diyos ng pagpapal, bigyan ako ng 4 na apo na matatalino. Di ba? Bilangin mo, 2 pa lang yung binabanggit ko, ang dami pa kung pwedeng kwentahin. Nakita niyo? Kaya huwag kayong magre-reklamo na puro problema. Hindi po. Look unto Jesus always. No? Tingnan natin ang buhay na may saloobing positibo. No? Ganito sinabi ni Apostol Santiago. Ha? Ano sabi ni Santiago sa chapter 1, verse 2-3? Mga kapatid, magala kayo kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Naintindihan po ba natin yon? Amen po ba? Nakita niyo? Balikan natin. Timo, ha? Magala kayo kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pastor, parang nakakaloko ka. May problema na kami, magagalak pa kami. Iyan po sabi ng salita Bakit kailangan mo sundin yan? Sabi sa verse 3, dapat niyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kung walang pagsubok, hindi ka magiging matatag. Kita niyo? Ang pagsubok ay para sa ikabubuti natin. Hinuhubog tayo ng Diyos sa pamamagitan nito. Kaya maggalak tayo sa kapighatian. Huwag magrereklamo. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Amen po ba? Sapat po yan. No? Si Apostol Pablo nga binigyan ng tinik sa laman at natutunan niya na sa kanyang kahinaan, lalo niyang nadadama ang kapangyarihan ni Kristo. Kita niyo yun? Despite yung sakit na naranasan niya, pag naalala niya ang Panginoon, napapalakas siya. Di ba? Ano po sa Roma 5, 3-5, ano sinasabi? Hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. What else can we ask from God? No? Tumingin tayo sa hinaharap. Tumingin tayo sa future. Mabuti ang makukuha nating payo mula kay Apostol Pablo kung magbabasa tayo ng aklat sa 2 Corinthians 4, verse 16-18. Ano sabi ni Paul? Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita.
at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang ganda niyan. Isipin mo yan. Ano mga pagsubok, no? Ang mga pagsubok ay panandalian lamang kumpara sa walang hanggang kaluwalhatian. Para sa mga nagtsatsaga, may kaluwalhati ang naghihintay kung matyaga ka. Tingnan na. Meron pa po. Sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 2, merong sinasabi sa 25 to 29. Ngunit dapat tayong manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating. Dapat kayong manatiling, ulitin natin, dapat kayong manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal na dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Ang lahat ng mga may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Meron pa po, Pahayag 3:1. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Yan yung mga taong kulang sa pananampalataya. Ito yung mga taong tumalikod. Sila yung mga nakaranas ng mga pagsubok, gumib up agad. Huh? Kaya't hayaang ang pangakong ito ang magpalakas sa atin. Finally, a thought or two about Roman number 4, the demonstration of perseverance. Letter A, required in trying circumstances. Okay, may mga panahon na mahirap manatiling aktibo para sa Panginoon. We understand that. Halimbawa po, yung sa panahon ng matagal na pagdurusa, no? Karamdaman kaya o pagdadalamhati. Naalala natin lalo na ang COVID-19. Diba? Doon umurong ang church, doon umatras ang church. Maraming Christians na ginawang excuse ang sakit, kabiguan, o kalungkutan upang iwasan ang paglilingkod. Diba? May mga nawalan ng trabaho, mga nabigong relasyon, o simpleng katamaran lang. Pero para maipakita ang tunay na pagtitiyaga, dapat magtiis at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Pwede tayong maglingkod kahit sa panalangin. Tulad ng kapatid na nananalangin para sa gawain ng iba. Ganun po yun. No? Letter B, required in tempting circumstances. No? Kailangan natin ito kapag naharap tayo sa mga kalayawan, kasiyahan at tukso ng sanlibutan. Alam niyo, kasing delikado ito ng kapigatian. Katulad ng mga alalahanin sa buhay na binanggit ng Panginoon sa kanyang talinghaga. Ano po nangyari? Look ganito po ang Christian. Ang sabi sa Luke 8:14. Ang mga nahasik naman sa may matinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal, nataig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Eto, Christian to eh. Kaya lamang, nang dumating nga po yung mga, sabi nga ito, matitinik na damuhan yun. Problema, no? Yun na. No? Yun, dun nagsimula na. Christian yan eh. Lagi siyang, praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen, amen. Panay ano yan. Dumating ang problema, nakababa ang kamay, nakayuko. Wala po sa church. Yan po yun. Ang madidilim na mga alalahanin ay maaaring maging dahilan para hindi tayo makakilos. Ganon din yung nakasisilaw na liwanag ng tukso ay maaaring bulagin tayo at gawing walang silbi. Sa akin pong pagwawakas, ang pagtitiyaga at pagtitiis ay tungkol sa ideya ng pagpapatibay sa gitna ng mga pagsubok. Lalo na po sa panahon ng kapighatian, kapaguran, kailangan talagang magpakatatag. Sa panahon ng tukso, kailangan tanggihan at talikuran ito.
habang patuloy na gumagawa ng mabuti ayon sa Panginoon. Sa isang banda, meron pong extended version ng self-control. No? Extended version. Ang pagpipigil sa sarili ay pang-araw-araw na pagsasanay. Ang pagtitiyaga ay pagpipigil sa sarili ngayon, bukas, at sa mga susunod na araw. Kaya kailangan nating idagdag ang pagtitiis at pagtitiyaga sa pagpipigil sa ating sarili. 2 Peter chapter 1 verse 6. Sa inyong kaalaman, nawala. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, no, ang pagiging makadiyos. Malaking question mark para sa church. Namumuhay ba tayo ng buhay Kristiyano na may pagtitiyaga? Question po yun. Ulitin ko yung question doon sa mga hindi nakapakinig. Namumuhay ba tayo ng buhay Kristiyano na may pagtitiyaga? Alright. Naway ipanalangin natin na magkaroon tayo ng pagtitiyaga na tulad ng kay Kristo sa 2 Thessalonians 3:5. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan na kayo ay mahal ng Diyos at si Kristo ang nagpapatatag sa inyo. Sundin din natin ang mga tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo 6:11. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. No? Kung pinauunlad po natin ang pagtitiyaga sa buhay natin, patuloy tayong lalago sa kaalaman tungkol kay si Kristo. Patuloy tayong magiging matatag sa ating pananampalataya at hindi malayo makamtan natin ang tagumpay ng buhay na walang hanggan. Purihin ang makapangyarihang Diyos. Alam nyo, habang nagpipreach ako, nasusulyapan ko po yung may mga taong sumusulyap sa cellphone, may mga mga kapatid. Kapatid, sino ka man, mag-focus ka. Oo, hindi nakakatulong sa iyo yung cellphone. No? Kailangan makinig kayo mabuti sapagkat nasa salita ng Diyos ang biyaya. Alright? Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama tayong dumulog sa panalangin sa oras na ito. Isuko natin ang buhay natin sa Diyos, no? Maging seryoso tayo sa buhay na ito, no? Mananalangin ako, lahat ng sasabihin ko sa panalangin ay mahalaga. Tutukan natin to, mag-focus tayo, no? Kung ang lahat ay handa na, tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa bawat katotohanang nahayag, bawat paalalang naghahatid ng iyong biyaya at bawat pagpapakilos sa aming mga puso. Sa aming pansamantalang paghihiwalay, naway lumalim ang aming pagnanais na makilala ka ng lubos. Hindi lamang sa aming isipan, kundi sa aming mga puso at mga buhay. Naway mag-ugat ang mga itinanim na bini sa buhay namin ngayon. Tulungan mo kami, Panginoon, lumakad ng may pagsunod, may pagpapakumbaba at pagmamahal sa iyo. Hubugin mo nga po ang aming pagkatao na maging katulad ni Kristo. Patuloy na turuan mo kami, Lord, hikayatin at gabayan sa lahat ng katotohanan. Panatilihin kaming masunurin at nakahanda ang isipan. Naway ingatan kami ng iyong kapayapaan. Pangunahan kami ng iyong karunungan at manatili sa amin ang iyong banal na presensya araw-araw. Sa iyo ang lahat ng mga karangalan at kalwalhatian sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa, panatilihin niya ang inyong mga puso at isipan sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. At ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. Kaya naman ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng, Purihin ang Panginoon at pagbatihan ang bawat isa.